Matapos maisulat ang Noli Me Tangere, ipinagpatuloy ni Rizal ang pagbubunyag sa kabulukan ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang panulat ay higit na naging mabagsik, mapait at mapanghiwagsik. Mula taong 1887 hanggang 1891 ay kanyang nilikha ang ikalawang nobelang pinamagatang El Filibusterismo. Inialay niya ito sa tatlong paring martir na sina Gomburza, na naging mitsa ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nailimbag ang aklat sa lungsod ng Gen noong taong 1891. Ito ang salaysay ng paghihiganti, pagdurusa, katiwalian at pagkikibaka para sa kalayaan. Ang aklat na ito ay para sa Gomburza at sa bawat taong katanggol para sa katarungan. Dumanas si Rizal ng matinding karalitaan habang sinusulat ang nobela. Katapuat, hindi siya natinag sapagkat naniniwala siyang ang panitikan ay makapagigising sa natutulog na diwa ng bayan. Itong ating ang karahasan at ang paghihirap ng mga Indio ay hindi narapat pang magpatuloy. Kailangang mabatid ng bayan ang katotohanan. Matapos ang pangyayari sa Noli Me Tangere, si Maria Clara ay ipinasok sa kumbento. Inakala niyang doon niya matatagpuan ang katahimikan at kaligtasan. Ngunit maging sa banal na pook ay hindi siya nakaligtas sa pang-aabuso at kasakiman ng mga prayle. Ang lipunong bulok ay nararapat namang nawasakin. Don Simon, ikaw ba si Francisco Ibarra? Oo, ang lalaking minsan ang naniwala na maliligtas sa reforma ng bayan ito. Anong nangyayari sa iyo? Namatay na ang pag-asa. Tanging himagsikan na lamang ang maging lunas. Kung minsan, kailangan kumain lahat upang makapagpitag ng pagbago. Kami ibang hinihiling kundi isang akademya ng Bikang Kastila upang mapag-aral ng pantay ang mga Pilipino. Hindi dapat ipinagkait sa amin ang karunungan. Gusto na! Ang inyong mungkain hindi pa hinahatutan. Ngunit bakit po? Sapagkat hindi pa handa ang mga Kung maging ang pagsusumamo ay hindi pinalitudan, ano pa ang matitira sa amin? Ang pakikibaka ng mga mag-aaral ay larawan ng diskriminasyong dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang kolonyal.
kawalang katarungan ay si Kabesang Talas. Tara, puntahan natin si Kabisang Talis at pagsabihan siya na ang kanyang lupain ay hindi na kanya. Uy! Andun si Kabisang Talis! Tara, punta natin! Dahil sa pag-aapi at pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan, si Kabesang Talas ay napilitang maghimagsik. Nung Simon! May balita ko tungkol kay Maria Clara. Ano nangyari sa kanya? Siya ay nagkasakit sa kumbento at kalaunan siya ay namatay. Halika nga, Basilio, kung sa ano ang nangyari. Marami nagsasabi ang kanyang pag-ibig. Pinapahayag ng pamalaan na payapa ang kapuluan. Ngunit nagugutom ang bayan! Ang katarungan ay para lamang sa mamamayan. Tumahimik kayo! Ang sumalungat sa pamalaan ay kalaban ng bayan. Ang pamahalang ito ay sarili nitong pagbagsak. Isinasagawa ni Simon ang huling yugto ng kanyang paghihiganti. Sa loob ng namparang ito, nakatago ang kamatayan.
Mapapahamak ang mga walang sala. Hindi! Hindi ito tama. Aking hero! Ano ang nangyayari? Nabigo ang balak na pagpapasabog at kasabay nito'y gumuho ang pangarap na himagsikan ni Simon. Naging isang pinaghahanap na salarin si Simon. Magtas ka rito. Padre, ako si Crisostomo Ibarra. Hinangad ko ang paghiganti. Hinangad ko ang magsikan. Ngunit ilamon ako ng puot. Ang kalayaan ay hindi na kamit sa pamamagitan lamang ng kanin. Pinagkanulo ko ang aking bayan. Bago malagutan ng hininga, ipinagtampat ni Simon ang kaniyang mga pagkakamali at pagsisisi. Kapag ang bayan ay nararapat na, kapag ang kalayaan ay nakamit sa pamamagitan ng dangal, pagkakaisa at tunay na sakripisyo, ipagkakaloob ng Diyos, ang pinunong nararapat para sa sambayanan. At tunay na sakripisyo, ipagkakaloob ng Diyos, ang mga pinunong nararapat para sa sambayanan. Tinanggihan ni Padre Florentino ang kasakiman, katiwalian at karahasang sumira sa lipunan. At dito nagwawakas ang nobela na nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakakamit sa himagsikan, kundi sa pagbabagong moral at tapat na pag-ibig sa bayan. Ang El Filibusterismo ay higit pa sa isang nobela. Isa itong babala laban sa katiwalian, pang-aapi, kasakiman at kawalang katarungan. At hanggang sa kasalukuyan, nananatiling buhay ang mga aral nito.